Nandito na ngayon ang ating 6 na sugar gliders and ready na sila lumipat sa ating drip glider house. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus 1 random content creator sticker natin. Try Tubi! Ano pang iniintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Papatong ko muna sila dito and i-make sure natin na nakalock ang ating drip glider house. Now it's about time na pakawalan na natin ang ating mga drip gliders dito sa ating drip glider house. Kasama ko dito si Sam. Hi Sam! Hindi na natin ito papatagalin pa. Bubuksan ko na yung kanilang cage and i-welcome na natin sila dito sa kanilang bagong bahay sa Drip by Vency. Siguro naninibago pa tong mga to na ganito kalaki yung space na pagliliparan-liparan nila. So far wala pang lumalabas, nakakatawa sila tingnan kanina, parang gustong-gusto nila lumabas sa cage ngayon, parang ano to, nasan tayo? Nag-test run tayo dito kay Baba last night and so far so good naman, nakatulog na maayos si Baba. Pero later that night nilipat ko rin siya pabalik dun sa kanyang cage. May sumisilip na dito, hindi ko alam kung si Baba ba to. Alam niyo naman magkakamukha sila, so ayan. Hindi ko sila i-force lumabas dito sa kanilang mini cage. Hahayaan ko silang mag-explore dito sa ating drip glider house. Everything is ready for them. Meron silang super worm doon, may water sila doon, nandyan yung kanilang mga toys. Mamayang medyo late night ay maggagawa na tayo ng pagkain nila para makakain sila dito. So far may lumalabas ng isa. Napaka-cute naman, nakakatuwa. Akala siguro nila nakakulong pa sila, ay nakabukas na nga yung pintuan ng mini cage nila. So ayan, lumalabas na yung isa. Ayan, I think mag-explore na siya dito. Ayan, una uminom ng tubig, naghahanap siguro ng pagkain to. So baka pumunta siya dun sa may super worm. Isa pa lang ay lumalabas so far and ayun na, umakyat na siya dun sa taas. Hinahanap niya siguro yung mga familiar scent. Wala akong binanlawan kahit isa dito sa mga pouches na to. So alam na alam talaga nila yung amoy yung mga pouch nila. Nakakatawa din sa chicken wire kasi sobrang easy na makakapit yung mga gliders natin dito. Kumpara dun sa cage na parang vertical lang yung bakal. Pero dito dahil nga checkered yung ating chicken wire, mas maayos yung kapit nila. Nandito pa rin yung mga other gliders natin sa mini cage. Di ko alam kung lalabas pa sila. Tingnan nga natin kung sino yun. I think si Baba yung pumasok dun. Di pala si Baba yun. And ayan na, lumalabas na yung ating mga sugar gliders dun sa ating pouch. And ayun, nagkakatarantahan na sila. So ayan, titingnan lang natin sila. Nakakatuwa na makakita ng mga gliders. The main goal kasi dito sa ating drip glider house is makapag-explore sila, mas makaglide sila ng maayos. Gusto ko kasi talaga yung very spacious yung magiging bahay nila. Like what I said before, hindi ko alam kung ako yung naunang gumawa dito sa Pilipinas ng ganito kalaking cage para lang solely for sugar gliders. Very normal yung mga gantong itsura sa mga mini aviary, yung mga nag-aalaga ng ibon. Pero for sugar gliders, I think tayo pa lang for the first time in the Philippines. But if meron kayong alam na creators or kung sino man na nakagawa na ng ganitong klaseng cage for sugar gliders, please tag them on the comment section. May lumabas na naman na isa and ayun, sinimulan niya na yung pagkain ng super worm. So far we have 3 dun sa taas, tapos 2 na nandito pa, tapos yung isa ay kumakain ng super worm. So ayan, abangan natin silang mag-explore dito. Yung isa nandun, ay nakakatawa. Tingin-tingin siya, in-explore niya yung new house niya. It's really a fun experience na nandito mismo sa loob ng cage ng ating sugar gliders. Anytime pwedeng lumapit yung glider sa'yo Andyan sila, pakalat-kalat lang sila dito. Very free sila to roam around this cage. Nakatawa dun sa part na yun na may kumakain ng super worm habang nakasabit. Sir Ivan said yung previous owner nila, Chanel, Tiffany Dior, Gucci, and Louis, nirescue talaga niya yung mga sugar gliders. There was a very unexpected delubyo dun sa kanila. Never silang binaha, pero for some apparent reason, unfortunately, ay umapaw yung ilog dun sa kanila. Bumaha dun sa bahay nila for the first time and almost yung pinakaibabaw na lang ng cage yung naiwan sa mga sugar gliders na to. We are very lucky to have these gliders and I just wanted to give them a new life dito sa Drip by Vency. They only deserve the best and I think mabibigay naman natin yun sa kanila. Lumabas na yung isa and I think isa na lang yung natira dun sa ating mini cage. Ito yung lumabas. Hindi ko na alam kung ano yung mga pangalan nila pero andyan silang lahat.
pakalat-kalat lang. Ang natatandaan ko lang si Louie, ayun siya, pinaka-push ako kasi nag-gray yung kulay ni Louie, nakakatuwa. Hindi ko alam kung kailan palalabas tong isang to, kanina pa siya nandito, bukas naman, and ayan, finally, lumabas din siya. All the gliders are out now, and nag-explore na sila dito, so isasara na lang natin tong cage na to. Bababa natin. Dito lang kami ni Sam, naghihintay lang talaga siya kasi gusto niyang makipaglaro dun sa ating mga sugar gliders. So far, nandun sila lahat sa taas. Dito yung mga askal namin. Ayan, sila ay tumitingin-tingin. First time nila ata nakakita ng sugar gliders kasi si Baba and Momo hindi ko naman nilalabas dito dati. Grabe, it's very exciting to be in a cage full of sugar gliders. I'm sure soon ay magbe-breed pa tong mga sugar gliders natin. I'm really excited. That is the reason kung bakit ginawa ko tong divider na to. Para in the future ay may iwasan natin yung inbreeding. So far, so good. Lahat naman ay ni-utilize nila yung kanilang mga accessories dito. Gusto ko talagang bumili ng more accessories. For our next update sa ating mga sugar gliders ay mag-i-install na tayo ng ilaw dito sa ating drip glider house. Ito kasi bumili ako sa kwarto, so temporary lang naman yan dito. Pag na-install natin yung ilaw, maganda na yung lighting nila. Lalagyan din natin ng smart plug para pwede natin siyang kontrolin using the phone. Kanina nakatambay ako doon sa loob ng ating drip glider house, and nung nakaupo ako doon, nakikita ko na medyo agitated yung mga aso kapag nakikita nilang gumagalaw yung mga gliders. As in literal, nandun sila sa tapat ng drip glider house, nakatingin, tapos sinusundan nila yung bawat galaw. So medyo kinabahan ako kasi dito sa side na to, dun sa chicken wire, kapag mamaya pumunta yung glider dyan tapos biglang sunggabi ng aso. So dahil marami kaming mga scrap metal dito, ay gumawa ako ng metal fence para hindi makapasok yung aso dun mismo sa pinagagalawan ng mga gliders natin. Sa ngayon ang ginagawa ko ay pinipinturahan ko ng black yung ating metal fence para hindi masakit sa mata ko. Almost 12 midnight na ngayon pero nagpipintura pa rin ako. Gusto ko kasi matapos to para bukas pag pumunta ako dito makikita ko siyang maayos. Pag-aalas 2 na ng madaling araw, sabihin niyo na akong baliw pero inoobserbahan ko ng ilang oras itong aking mga sugar gliders nang nakapatay yung ilaw kung maaabot pa ba sila ng aso. Kasi sobrang excited talaga ng mga aso, alam mo yun.